Kahit suspendido na ang operasyon ng pulisya kontra droga, may 9 hanggang 10 tao pa rin daw na napapatay ng mga hindi tukoy na salarin ayon sa Amnesty International. Panawagan naman ng isang grupo, sana raw huwag magpabaya ang pulisya sa kanilang pagbabantay kahit suspendido na ang kanilang anti-drug operations. Narito ang report. Kasunod ng pagputok ng balita tungkol sa pagkakasangkot ng ilang pulis sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Jae Ik-ju, sinuspindi muna ng pulisya ang mga operasyon nito kontra droga. Binuwag din ng PNP Anti-Illegal Drug Group at binawalang tumutok sa operasyon ng NBI. PDEA na muna ang humahawak sa mga operasyon. Matapos ang pagbuwag, napuna naman nina Albay Representative Edsel Lagman at Senator Ping Lacson na halos natigil din ang pagpatay ng mga vigilante sa drug suspects. Tingin daw nila, baka mga pulis din ang nasa likod ng mga ito. Para naman kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, dahil wala na ang mga police operation, mas madali raw ngayong mahuli ang mga vigilante. Pero kinabukasan lang may mga patayan uli. Sa Pasig, isang lalaki ang pinatay ng mga salaring nakamaskara. Giit ng ina ng biktima, hindi raw nagdodroga ang kanyang anak. Sa di kalayuan, isa pang lalaki ang binaril ng mga salaring nakamotor at may takip sa muka. Patay rin sa pamamaril ang mga nakabonet na salarin, sina Edgar Evangelista at isang alias Buboy sa Caloocan City noong February 2. May mga nakuha umunay shabu sa kwarto ng mga biktima. Nasundan pa ang mga yan ng iba pang insidente ng pamamaril ng mga salaring nakamotorsiklo o nakatakip ang muka. Nakamaskara rin ang lalaki na hulikam na bumaril sa 2 babae sa Tondo, Maynila nitong February 11. May takip din ang mukha ng mga nakamotorsiklong lalaking dumampot sa isang lalaki sa Taguig noong February 13 na kalaunay natagpo ang patay. May kasama rin isa pang bangkay ang labi nito ng matagpuan. Kahit sa kalsada walang patawad ang mga gunman gaya ng bumaril sa isang barker sa labas ng GMA Network Center nitong Biyernes. Sabi ng Amnesty International, kahit suspendido na ang mga anti-drug operation, may mga napapatay pa rin 9 hanggang 10 tao araw-araw. Pero mas mababa na raw ito kumpara nung may anti-drug operations pa ang pulisya kung saan nasa 30 ang napapatay kada araw. Pero nakakaalarma pa rin para sa Movement for Restoration of Peace and Order ang muling pagdami ng mga pinapatay na mga nakamotorsiklong salarin. Sana raw ang pagsuspindi sa war on drugs ay hindi manghulugang hahayaan ng mga pulis na lumaganap ang kriminalidad. Huwag naman daw sana maging maluwag sa seguridad ng mga pulis. Sabi naman ng pulisya, wala namang lawlessness. Kontrolado pa rin daw nila ang sitwasyon.